Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon ngayon upang ating purihin ang ating Ama, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin at mulit-muli ay dumulog ng ating mga minimiti at panalangin sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Sa kapistahan po ni Apostol Santo Tomas, hilingin natin na nawa sa pagsasabi natin sa Panginoon na tayo ay susunod sa Kanya, ito ay ating maisabuhay hanggang makarating tayo sa kaharian ng Ama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Maghari sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dahil Sa dakila mong kalwalhatian, Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon, Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo, aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon, Jesucristo, sama ng Espiritu. Sa walhati ng Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Loobin mo ang aming may pagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas, upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay. Sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos. At sa kabilang kanyang sambayan, kayo'y itiniyo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panukulan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging templong banal. Dahil din sa inyong pagkikipag-isa sa Kanya, kayo man kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako
nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Padre. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Siya po ay nakikilala doon sa mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Pero bago po niya ito sambitin, siya po ay nagkameron ng napakahalaga at napaka-importanteng karanasan sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, lubos ang kanyang pagkalungkot ng ang ating Panginoon ay mamatay sa krus. Doon pa nga lang po sa pagbubuhat ng krus, habang nasa daan ng krus, bago siya ipako sa krus, isa na po siya sa nawala sa piling ng Panginoon Jesucristo. Dahil sabi ng mga dalubhasa sa banal na kasulatan, magkahalong takot at pangamba at hindi nila makaya ang nangyari sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya doon pa lang nawala na siya sa piling ng mga apostol, Panginoon at ng ating mahal na Birhen. At pagkatapos ng pagkapako, nanatili yung mga nararamdaman ni Apostol Santo Tomas, kaya nanatili rin siyang wala sa piling ng mga apostol. Lalo tigit nung unang magpakita ang Panginoon Jesucristo sa mga apostol habang sila'y nagtitipon-tipon sa pananalangin at pagbabahagi ng salita ng Diyos. At nang malaman niya na ang ating Panginoon ay nakita ng mga apostol, nagkameron ng pagbabago sa kanyang nararamdaman. At gusto niyang makita ang ating Panginoon Jesucristo upang mawala ang kanyang naranasan at nararamdaman na takot at pangamba at pagkaulila. Kaya sinabi niya na hanggat hindi ko nakikita ang sugat sa kanyang mga kamay at tagiliran, hindi ako maniniwala. And to make happen what he said, siya pumunta kung saan nagkakatipon ang mga alagad at nakita niya ang ating Panginoon Jesucristo. The doubts, the fears, at yung kanyang pagkaulila ay nawala sapagkat nakita niya yung pinagmumulan ng kanyang pananampalataya, yung pinagmumulan ng kanyang kalakasan, noong kanyang pinagmumulan ng katatagan ng loob, ang ating Panginoon Jesucristo, at kanyang binigkas ang mga salitang Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid, sa atin pong buhay, may kanya-kanya po tayong doubts, lalo tigit kapag sa tingin natin, yung ating panalangin ay hindi dinididig ng Panginoong Jesucristo. Mula nang tayo bata pa, dala-dala din natin ito hanggang sa tayo ay nagkameron ng edad at nagkakameron ng buhay. Meron din po tayo mga kinakatakutan. Lalo tigit kapag hindi nangyayari yung ating plano, hindi nangyayari yung ating gusto sa buhay. At meron din tayo mga pagkabalisa sa ating buhay na maaring katulad ng karanasan ni Santo Tomas. Ano po ang ating ginagawa? Paano natin ito hinaharap o paano natin ito iniiwasan kung ating mararapating sabihin? Samantalang sinasabi ng Panginoong Jesucristo na napagtagumpayan na niya ang mundo, napagtagumpayan na niya lahat, kailangan natin ay manampalataya. Manampalataya at sa Diyos, nasa Kanyang ating kasiguraduhan. At ang pinaka maliwanag na pagpapahayag ng ating pananampalataya ay yung ating pananalangin.
nakasama ang sambayanan, katulad ng ipinamulat ng Panginoon kay Santo Tomas. Para mawala yung iyong doubts, para mawala yung iyong fears, at pagkaulila at mga pagkabalisa, parang sinasabi niyang, go, attend, o samahan mo ang iyong mga kapwa-apostol at manalangin. At ito rin po ang sinasabi sa atin, kung talagang gusto nating mawala mga ito, sama-sama tayong magdasal, magpuri sa Diyos, lalo tigit sa pagdiriwang ng araw ng linggo at piyestang Pangilin. Sapagkat dito, buhay ang presensya ng Panginoon sa Kanyang salita, sa ating sama-samang nagtitipon, lalo tigit sa Kanyang katawan at dugo, at makipag-usap sa Kanya para mawala yung ating pagkaduda, para mawala yung ating kinakatakutan, para mawala yung ating pagkabilisa. Na kaya tayo meron ng pagkaduda dahil ang inaasahan natin na tugon sa ating mga panalangin ay hindi pala nararapat, kundi yung kalooban ng Diyos ang gusto niya mangyari sa ating buhay. Na kaya tayo nagkakameron ng pagkatakot dahil hindi pa 100% yung ating pundasyon sa Kanyang mga salita na kailanman hindi niya tayo pababayaan. At yung ating mga pagkabalisa sa mga pagkakataon at sitwasyon na akala natin mangyayari na hindi naman sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay Kanyang iingatan, tayo Kanyang hahanapin kapag tayo nawawala, ni ang ating buhok ay hindi maano kung tayo ay maglilingkod, kung tayo ay susunod sa Kanya, kung tayo ay mananampalataya sa Kanya. Kaya kung may ganito tayong karanasan, pagkaduda, pagkatakot, pagkabalisa, let us renew our faith in God through the words, or in the words of Saint Thomas, my Lord and my God. Na sa pagdiriwang na ito, yung ating pagkaduda ay atin ng iiwan, yung ating pagkabalisa, yung ating mga takot, dahil sinasabi ng Panginoon Jesucristo na maniwala tayo dahil buhay siya, buhay ang Kanyang presensya sa ating mga pagdiriwang, lalo't higit sa banal na misa. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ating pong ipanalangin na nawa katulad ni Santo Tomas, na taong-taong nagkameron ng mga ganitong karanasan at nararanasan din naman natin mawala ang pagkaduda, ang takot at pagkabalisa sapagkat tayo naniniwala, tayo nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Magsitayo na po ang lahat. Taglay ang pananampalataya ni Kristong muling nabuhay, na ang mga sugat ang tanda ng Kanyang tagumpay. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Habag. Ang ating pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan sa Asia, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangibabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami. sa aming kahinaan. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ama, sa pagluluhog namin sa iyo ng aming mga kahilingan, palalimin mo ang aming pananampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigin at sambahin namin ang iyong anak na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihain namin ang aming paglilingkod. Kalakipang dalangin taguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo, kaysa ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagamatay ng iyo anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabigan, kaya bilang pasasalamat ngayong aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Santo Tomas, mga martir ni San Fernando, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming Obispo Melrey, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon At magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Meron ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Meron ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami nagsalo sa katawan at bugtong na anak mo. Mapanaligan nawa namin siya kaysa ni Apostol Santo Tomas. Maipahayag nawa namin siya'y Panginoon at Diyos sa pamuhay namin na tapat na paglilingkod. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa panalangin at pagbabasbas, inaanyayahan po ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, kukuha ng anumang pagsusulit, mga mangingibang bansa, at isusunod po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mangyari po na pumunta na dito sa unahan. Ama naming mapagmahal, sa inagmumulang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid namin ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan o anibersaryo ng kasal na katakdang mga ibang bansa sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na napuwed kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga may kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan po ng ating lingkod pari at mga kasamang pari, ay magpapasalamat po tayo sa nagbigay ng kanilang sarili bilang sa patuloy na paghuhubog ng Summer Apostolate ng mga seminarista kay Seminarian Kevin Hari, palakpakan po natin, at kay Seminarian Jester Maralit. Sila po ay nakasama natin na isang buwan sa mga iba't ibang pangailangan dito sa ating parokya, sa MSK at saka sa kabataan. At gayon din naman yung kanilang karanasan dito sa parokya ay kanilang baon sa patuloy nilang paghuhubog, paghahanda sa kanilang bukasyon sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo. Muli po, palakpakan natin sila. Salamat, brothers. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humarang taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.